ang mga pahayag ng mga diskaya noon at ngayon dahil sa mayroong pagkakaiba at hindi consistent ang mga pahayag nito. Sinabi nga ng mga diskaya na 2% lang daw ang kanilang kita sa mga proyekto nila sa DPWH, 2% pero nagkaroon ng 80 luxury cars. Lahat yan ay mamahalin na mga sasakyan, hindi kasama dyan ng mga motorsiklo at mga yung maliliit na klaseng sasakyan. Yung ating binanggit na 80 na luxury cars, pinakamura dyan ay 3 million. Pataas na yan, mga kababayan. Kaya 2% nga lang ba ang kinita ng mga diskaya? Ay nako, napakasinungaling talaga. Kaya ang video na ito ay supporting video sa naunang pinalabas natin kanina na half-truth, sinungaling lang pala itong mga diskaya. Kaya hindi dapat mapagkatiwalaan at hindi ito bibigyan ni Remulla ng proteksyon under the state witness. Hindi, kasi nasisilip na nila mayroon palang 3 butas na nagkamali ang mga diskaya. At para sa detalyadong balita, narito ang ating mga kaibigan sa UNTV. Pinuna ni Pasig City Mayor Vico Soto ang anyay ilan sa hindi magkakatugmang pahayag ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa pagdinig ng Senado kanina hinggil sa issue ng Anomalya Flood Control Projects. Sa isang post, sinabi ni Mayor Vico na napansin niya ang ilang inconsistency sa pahayag ni Curly Diskaya kung saan sinabi nito na 2 to 3% lamang umano ng contract cost ang kinikita nila sa kada proyekto at maswerte anya kung kumita sila ng 5%. Habang lugi pa umano sila sa ibang proyekto. Ni Mayor Vico, taliwas ito sa naging statement ng mag-asawang Diskaya sa isang interview kung saan sinabi nila na nasa 11 digits na umano ang kanilang pera. Paliwanag ng alkalde, nangangahulugan nito na nasa at least 10 billion pesos na ang pera ng mga Diskaya. Ayan, so 10 billion Trillion na siguro. Multi-billionaire. Daig pa si Manny Pacquiao dyan, 10 billion. At kung 2% lang talaga ang kanilang kita, profit sa kanilang construction, bakit mayroong ganyang net worth na 10 billion at mayroong pang 80 luxury cars? At hindi lang yan, sa nakita natin ay mayroong kasama ang kanilang residential house ay mayroong 4 na malalaking gusali na ang lalaki. Di ba kaya 2% ka lang ba? Ang dami namang kontraktor na hindi yumaman dahil sa talagang nagtatrabaho lang ng tama at wasto. Pero kapag sinamahan mo talaga ng mga kickbacks at mga flood scam control at mga ghost project, ay talagang kikita ka ng ganyang kalaki. Sa umpisa lang yan ng 2021 hanggang 2025 ay nagkaroon sila ng 10 billion net worth. Napakasinungaling talaga, no? 10 billion sa 3 taon lang. Napaka-imposible naman yan. Nagtayo pa nga sila ng mga gusali. Yung kinita nila nandun na sa mga gusali. Dapat wala na silang network. Dapat hindi na sila makabili ng 80 luxury cars. Bakit ganun? Ang dami-dami nilang pera. Ibig sabihin, mayroong nga mga ghost project ito. At marami, hindi lang isa. Okay, patuloy tayo sa balita courtesy ng UNTV. Ito na rin ang opisyal ng tila pagpapahiwatig ng mag-asawang Diskaya na maging state witness upang hindi umano sila makulong. Sa huling sinabi ni Mayor Vico na hindi dapat na magpadala ang taong bayan at Senado sa kwento ng mag-asawa at maging mapanuri at magbantay laban sa sinumang nagsisinungaling. Kasinungalingan po talaga. At lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin ito on the record and in public very many times. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya ito po talaga yung nakikita natin. Ano? So tama itong sinabi ni Vico Soto na huwag tayong magpadala sa drama-drama ng mga yan nagmamakaawa. Akala natin totoo yung kanilang tinuturo. Ngayon nalalaman na natin sa hearing ng Congress. Di ba sa Senado ay protektado doon si Villanueva at Jinggoy. Kanina lamang ay ibinunyag na ng isang engineer ng DPWH na si Jinggoy Estrada ay sangkot na sangkot sa flood scam at saka si Villanueva. Kaya bakit hindi nabanggit ng mga diskaya ito sa Senado? Dahil takot sila kay Jinggoy at takot sila kay Villanueva. Kaya ayan na mga kababayan, lumitaw na talaga ang katotohanan, di ba? Sinungaling ang mga diskaya kasi hindi nila isinali ang mga senador na sangkot dito sa flood scam ng flood control projects.